Nabuking mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak at hindi kompletong flood control projects matapos na personal na mag-inspeksyon sa Kalumpit, Bulacan. Dahil dito naggalit ang Pangulo sa mga kontratista ng nasabing mga proyekto. Pagbabalita si Eden Suarez Santos. Nagalit mga kababayan o kunwaring naggalit-galitan lang? Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ko ng umaga ng hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, sa tingin ninyo, seryoso itong si Pangulong Marcos? Talagang totoong nagagalit ito ngayon? Dahil sa palpak na flood control project mga kababayan? Ibinida na ito noon ni Pangulong Marcos. Ipinagyabang ng mga kababayan. Nauna yung pagyayabang. Ibinida niya na ito sa kanyang suna mga kababayan noon na 5,500 flood control natapos na sa buong bansa. Palakpakan yung mga kuma, yung mga ang kakapal ng mga mukhang mga congressman na sila din mismo ang mga kontraktor. Tapos ngayon mag-inspection kayo, wala na, damage na mga kababayan. Kung hindi bumaha, hindi hayahayang buhay ng mga congressman na ito. Pangulong Marcos, huwag ka namang maghugas kamay. Hugas kamay ka dito kasi ikaw nga mismong nanggaling na sa inyong bibig na mayroon nang natapos na 5,500 flood control sa buong bansa. Nasaan ngayon yung mga flood control na yan? O yan, mga palpak pala mga kababayan. O ito, patuloy natin ito. Mabuti nga yung website nandyan na at marami nang nagsusumbong. Basta kayo, gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Drainage po. Sige, mag-ano kayo, mag-report kayo. Tapos paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Pambira. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palpak na flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ay matapos na personal na magsagawa ng site inspection ng Pangulo sa rehabilitation of the river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan. Sinabi ng Pangulo na mahigit sa 200 meters ang kulang o hindi patapos sa nasabing flood control project, batay na rin sa kumpirmasyon ng kapitan ng barangay. Ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Galit na galit din ang Pangulo sa kontratista ng nasabing flood control project. Ang St. Timothy Construction Corporation ay pangatlo sa 15 kontratista na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa buong bansa. Magtitignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga hindi lang itong may butas kamo meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Or parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo . Ang pagbisitang ito ng Pangulo ay kasunod ng kanyang press conference kung saan binigyang diin niya ang mga irregularidad na may kaugnayan sa flood control programs ng gobyerno na binubuo ng 9,855 na proyektong natapos mula July 2022 hanggang May 2025 at pinondohan ng 545 billion pesos na budget. Ang Bulacan ay iniulat na may pinakamaraming proyekto sa flood control na may 668 na proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion pesos. Sunod na inspeksyon ng Pangulo ang flood mitigation structure sa kahabaan naman ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito ay nagkakahalaga ng 77.1. Ano kaya sa tingin ninyo mga kababayan, bakit ngayon lang nag-inspeksyon itong si Pangulong Marcos sa mga palpak na flood control na yan? Samantalang noon ay pinagyayabang niya ito. Pinagyayabang niya ito sa kanyang suna. Na mayroon ng 5,500 flood control na tapos na sa buong bansa. Ibinida niya ito sa taong bayan. Akala din natin, totoo yan.
Ikaso nga, hindi talaga natutulog yung Panginoon at yun, nagkaroon ng baha. Para nga malaman ng taong bayan na mayroon tayong Pangulo na napakasinungaling. Na hindi nga tugma yung kanyang mga sinasabi sa kanyang ginagawa, mga kababayan. Ngayon, palpak. Dahil nakatutok lang sila sa mga Duterte. Napabayaan nila yung mga proyekto. O anong masasabi natin ngayon? Maniniwala ba tayo na itong si Pangulong Marcos ay nag-inspeksyon dyan para maparusahan itong mga kontraktor na ito? Hindi ba pakitang tao lang ito, mga kababayan? Ano kayo sa tingin ninyo? O ito, patuloy natin ito. Milyon pesos na itinayo ng Wawaw Builders na kabilang din sa 15 na kontratista. Pero napabuntong hininga na lang ang Pangulo dahil gaya sa Barangay Bulusan, hindi rin natapos o nakumpleto ang proyekto kahit inireport na itong tapos. Isa pa to. Na nakita natin yung flood control project, meron doon sa Bilandulo, hindi masyado mapunta kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Nakatuto kasi kayo sa mga Duterte kung paano ninyo sirain, mga kababayan, kung paano nila sirain, mga kababayan. Kaya ganito ang kinalalabasan ng administrasyong ito. Halos wala tayong nakikita mga proyekto sa administrasyong ito. Ang proyekto nilang nagawa, mga kababayan, sa tingin ko lang yung paninira lang nila sa mga Duterte. Yung talagang tagumpay na proyekto nila, yung proyekto nila, kung paano nila maipadala si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Yan yung proyekto nila na talagang masabi natin na nagtagumpay sila. Pero kung proyekto, mga kababayan, para sa ikakabuti ng ating bansa, wala tayong nakikita. Samantala, mga kababayan, itong si Congressman Toby Chanco, ibinunyag ganito na itong mga proyekto pala na dapat kay Pangulong Marcos ay kinukuha pa ng mga congressman. O sino naman kaya itong mga congressman ito? Itong mga senador na ito, mayroon ba sa mga senador? Para sa tingin ko, ang talagang kumuha nito, mga kababayan. Kasi nga, itong si Senador Amy Marcos ay nagpahayag na ito noon na yung nagpapatakbo nga nating bansa ay itong si Martin Romualdez at itong si First Lady Lisa Aranita Marcos, mga kababayan. Kaya may katotohanan itong sinabi ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, na imbes para sa proyekto ni Pangulong Marcos, pundo ito, mga kababayan, ikinukuha pa ng mga congressman ng Kongreso. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Hindi alam ng mga tao. Kaya ako alam lahat ito. Hindi naman yan nagsimula nito lang eh. March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President. Name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Wow. Hindi ba tas nilalagay nila doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, 'di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung ano. Oo, yung mahiya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So paano namin imbestigahan sarili namin? So ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, 'di ba? Okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko,
hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niya, hindi kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Kawawa naman pala talaga mga kababayan. Ano bang... Grabe naman pala yung papel ng ating Pangulo. Bakit para bang naging sunod-sunuran lang ito sa Kongreso? Bakit para bang, sabi nga natin mga kababayan itong si Martin Romualdez para bang umaasta na siya yung Pangulo ng ating bansa? O tingnan ninyo, yung ibinunyag ni Toby Chanco mga kababayan, na imbes para sa mga proyekto, malalaking proyekto, para kay Pangulong Marcos, kinuha pa. Yung pondo mga kababayan, yung budget, kinuha ng Kongreso. Kongreso yung kumuha niya. O sino naman doon sa Senado ang kukuha? Nandoon naman yung pinakabuhaya sa Kongreso mga kababayan. Itong si Martin Romualdez. Diba nagulat itong si Karen mga kababayan nung nalaman niya na pati pala mga proyekto dapat na ipapagawa ni Pangulong Marcos wala siyang magawa dahil kinukuha ng House. At hindi. Kaya tama talaga yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na mahina itong ating Pangulo mga kababayan. Wala talaga. Hindi talaga ito dapat karapat-dapat na naging Pangulo sa ating bansa dahil kulang sa kalaman. Walang alam. Mahina nga mga kababayan. At yun ang andito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Ay nako, wala talagang nangyayari mga kababayan. Asa na, ay lumabas yung internet natin. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan. Nako mga kababayan, si Ma'am Joyce ng Japan ay nilagnat pala. Pagaling po kayo Ma'am Joyce, kagagaling lang yata sa ospital, kakalabas lang ni Ma'am Joyce sa ospital, ingat po kayo Ma'am Joyce, uminom po kayo ng gamot at magpagaling po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out na rin kay Ma'am Idisa Borbi, shout out kay Mab Birds, at shout out na rin kay Kanto Cheese, shout out na rin kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, at sa kanya mga upo, si Coco, si Yuri, at saka si Dion, at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Mibelin Balikaw. Maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Renato Carlos. Shoutout kay Nina Hansin. Shoutout kay Samtong ET4 LTE. Shoutout na rin kay Night Mer and Night. Shoutout na rin kay Amado Crossin. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.